Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Narito na ang mga pinakauling balita sa oras na ito. Trillion peso March 2.0 formal nang tinapos ang programa dyan po sa EDSA People Power Monument. Katatapos lamang ngayong alas 6 ng gabi. Detalye ibalita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tinapos na nga ang Trillion Peso March 2.0 kontra katiwalian dito yan sa People Power Monument sa bahagi ng EDSA White Plains sa Quezon City. Ayon din mismo alas 6 ng gabi. Mapayapa at maayos ang ikalawang round itong nabanggit sa programa batayan sa step ng Quezon City Police District. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, Direktor ng QCPD, mas nakapagamda po siya at mas organisado itong flow ng programa ng mga nasa likod nitong protesta ay yung araw din ng Bonifacio o araw ni Bonifacio kumpara doon sa naunang rally noong September 21. Wala na ito lang ang toward incident ng QCPD maliban sa bahagyang hindi pagkaunawan kanina sa pwestuhan pero agad din namang naresolba. Dayon din, wala rin na monitor na seditious remarks ang PNP sa Trillion Peso March. Kaiba sa sinundan itong rally ng isang grupo dito rin yan sa People Power Monument, itong kalagitnaan lamang ng Nobyembre. Sabi ni Colonel Silvio, maaaring dahil yan sa reputasyon itong kaparehang Katoliko na una na nagbayad ng pagkontra sa mga panawagang destabilisasyon sa kabila ng kausa na mga lampas ng pananagutan laban sa katiwalian at isulong din at the same time itong anti-political dynasty bill. Pakinggan natin si Colonel Silvio. Siguro mini-maintain nila yung credibility rin nila kung ano yung pinag-usapan natin sa QCPD between local government and organizers. Kasi nga mga priest yung nag-organize nito kaya yung credibility nila ayaw din nilang masira sa LGU. Kung dito lamang sa White Plains sa pag-uusapan, sabi ng QCPD, umabot yung pinakamarami, yung pinaka-peak na mga dumalo rito sa 5,000 katao. Pero ngayong nagtapos na o bago lamang magtapos ay as of 5 p.m., 3,000 yung nakisama pa sa programa hanggang doon sa ending part kung saan nag-perform yung bandang October at ito ang mga panghuling parandita mula sa host. Hanggang 6 p.m. lamang yung kanilang program pero ina-expect na hanggang alas 10 ng gabi ay mananatili rito yung ilan sapagkat kailangan pang bakusin syempre yung stage at by 10 p.m. mukhang wala naman silang request sa mag-extend ay talagang napaka-flat itong grupo nga sa likod nitong Trillion Peso March. Bukod sa Clergy for Good Governance, kabilang din sa mga organizer nito ang grupong Tindig Pilipinas at Akbayan Party List, naging iba't iba pang civil society groups na inaasahang magsagawa ng panibagong malaking programa sa susunod na taon, partikular na sa buwan ng Pebrero. Wala pa rin dito sa Quezon City. Ako si Edniel Parosa, Freezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52, Edniel Parosa. Samantala, puntahan din natin sa Quezon City. Si RH30, Eric Dastas na ngayon ay nandyan sa EDSA Shrine. Kumusta dyan, Eric? Eric Dastas. Ngayon ay konti na lang itong nakikita ko sa mga paligid nitong EDSA Shrine. At nakikita natin dito na yung ating mga kapulisan ay naka-standby na lang doon sa gilid ng kahabaan nitong EDSA. At pansamantala silang namamahinga. At yun namang ating mga kababayan na dumalo dito nga sa ating dito sa sinagawa nilang kilos protesta. At nakikita natin din na pumapasok na unti-unti yung nanggagaling dito sa shrine dito sa loob ng mga mall. At sila yung nagpapahinga na doon sa o nagpapalanig yung iba natin mga kababayan. At merong inaano natin yung ano nagiging assessment yung ating mga kababayan na dumalo nga dito sa Trillion March na isinagawa ngayong maghapon. At ito napaka very short lang. Akin lang interview nitong si
At ano po ba, unlike po tayo sa DCI, sir, ano po yung naging assist po? At kayo po ba satisfied dito po sa nangyari po bakit po ngayon magkapot, sir? Satisfied po ako sa nangyari. Ako po ay nagsalita kanina. Meron po akong mungkahi na magagamit po ni Senator Amy Marcos sapagkat siya ay nagdeklara na ng problema ng kanilang pamilya ay pwede niyang lubos-lubusin na ang kanyang layunin. Dahil po ayon po sa saligang batas ay ang kataas-taasang hukuman po ay may power para madetermina yung inability of the President to discharge duties due to illness or other reasons. Yun po ang baka po ito po ay nakalagay po sa ating salig de batas na ang Supreme Court ay may the Philippine Constitution grants the Supreme Court the power to determine the President's inability to discharge duties due to illness or other reason. Article 7, Section 11, Supreme Court determines the President's inability. So yung kinalaman po ito doon sa mga flood control, yung po ba sinasabi nyo? Ito po ay sa politika pong situation ngayon. Okay. Dahil ang ating pong bansa ay nahaharap po sa kaguluhan na walang humpay na kilos protesta, ay hindi po natin malalaman kung ano ba ang ending na mangyayari nito. Kaya ito nga po ang nakikita kong isang paraan na naaayon naman sa batas, sa saligang batas, na makakatulong po sa ating bansa, na maiayos na natin ang ating bansa, na nandiyan naman po si Senator Amy, na siya po ay close blood relative po ni Bongbong Marcos. Siya po, o di kaya matagdagan ng isa pa niyang kapatid o nanay niya na patunayan, kung mag-file sila ng petition sa Supreme Court, na sabihin nila ang katotohanan na Alright, Eric. ating presidente Sige, kayo po ay nakakatin po muna at ito po ay may kinalaman pa rin doon sa mga nature na kanilang hinaing. So par ngayon ay nagiging peaceful naman yung nangyaring rally dito sa harap na at paligid nitong EDSA Shrine. At tayo ay nakaantabay pa doon sa mga iba pang kaganapan at ongoing yung misa sa mga oras na ito. Tayo magbabalik pa sa iba pang sitwasyon. Wala pa rin dito sa EDSA Shrine. Ito si Eric Testas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH30 Eric Dastas. Samantala, humingi tayo ng mabilis na update kay Ka Federico Manalili. Ang grupong Hakbang ng Maysug ay mapayapang nagtapos ng programa dyan naman po sa Recto, Maynila. Federico Manalili sa report. Ka Feds. Yes, tulad ng sinabi mo, ay mapayapang umalis na yung grupong Maysug dito sa mismo sa may Recto. At ngayon ay wala na maluwag na nadadaanan ng ating mga motorista itong Recto at Loyola at kung saan itong mahigpit na lamang ang pagbabantay ng ating mga kapulisan dahil pa rin yan, hindi pa rin sila inaalis yung sitwasyon na baka biglang may dumating pang mga relayista dito sa lugar. Kaya itong paligid ng San Miguel na malapit nga sa Malacanang ay bantay sarado pa rin ng ating mga kapulisan. At nagkaroon lamang kanina ng mainit na pananalita yung mga grupo ng Maysug regarding tungkol kay DILG Secretary Jovic Remulla, kung saan nga dahil nga kahit nagalit sila nung lumabas ito at tumungtong sa isang container van dito sa lugar, sa Recto, at doon nagkaroon ng maangas o galit, pumutok itong hinaing ng mga grupong Maysug. At ngunit dahil pa rin sa mapayapa, ay isa-isa na rin
At nagpasalamat din ng kanilang grupo na sila'y pinayagan na magkaroon ng panandaliang programa dito sa nasabing lugar. Yan lang muna ang sitwasyon at matiwasay pa rin at bantay sarado pa rin ng ating mga otoritan itong lugar nga na malapit sa Malacanang. Federico Manalili para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ka Federico Manalili ng Operation Tulong. Ang ating pong oras, 6:17 ng gabi.